So, mamili ka. Ilalaglag mo ang kapatid mong bangag o ikaw ang ilalaglag ng taong bayan kasama ang kapatid mong bangag at buong. So, dapat kasi hindi makikialam si Lisa Tanas. Pero, nadenggoy sila ni Liza. Alam mo, para sa akin, walang masama kung si Lisa ang talagang nagdidesisyon in terms of ganito. Kung ang desisyon niya ay para sa kabutihan ninyo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mga kababayan, kasi may mga bagay-bagay na hindi nyo alam at yung iba alam ko. Alright? Ganito. Ang gusto ko, narinig mo to, Senator Amy, nababasa mo naman, okay, na nababasa mo naman yung sentimiento ng tao. Alright? So, mamili ka. Ilalaglag mo ang kapatid mong bangag o ikaw ang ilalaglag ng taong bayan kasama ang kapatid mong bangag at buong pamilya mo. Kasi, nung kinampanya mo, okay, nung niligawan mo si Inday, when I say ligawan, di ba, kinuha nyo yung kanyang puso para mag-tandem kay Kuting. Alam mo na, ito po yung nakarating sa akin. Ganito kasi yan. I don't know kung naikwento ko ito. Pero ikwento na natin kasi total, tuloy-tuloy na ito. Ganito kasi yan mga palangga, ayon sa ating puting ahas. Ang mangyayari kasi ganito, dapat ang magpapatakbo ng gobyerno, 'di ba? Si Kuting ang mananalo, si Inday ang vice president. Si Amy ang magiging kumbaga pinaka-alter ego ng kanyang kapatid. Maganda naman 'yun kung 'yun ay para sa Pilipino. 'Yun po ang naging usapan diyan. Kaya si Inday napapayag na makipag-tandem kay Bangag Jr. dahil sa kanilang mga usapan ayon sa puting ahas na pabubutihin nila, gagawin nila yung pagbangon at unity team. Yun talaga, in fairness, yun po yung intention. Alam ko yan before pa. Now, hindi ko alam kung nakwento ko na to o baka ngayon ko lang o baka bangag lang ako ngayong araw na to dahil sa kaka-edit ng picture. Anyway, so yan po yan. So dapat kasi hindi makikialam si Lisa Tanas. Pero, nadenggoy sila ni Liza. Nabudol sila dahil imbes na yun ang usapan na patatakbuhin nila, na-mention ko na, sabi ni Joe Mac, okay? Ayusin nila yung unity team, continuity from the Duterte at kukunin nila yung mga mabubuting nagawa ng tatay ni Senator Amy at nagawa ni Pangulong Duterte, yun ang i-apply nila dapat sa Pilipinas. Okay? Yun ang sinasabi at si Kuting, siya yung magiging, ang advisor niya is si Amy. Wala namang masama na mag-a-advise. Alam mo, wala namang masama kung si Lisa ang yung advisor ni Marcos Jr. Kung para sa tama yung kanyang advisor. Alam mo, para sa akin, walang masama kung si Lisa ang talagang nagdidesisyon in terms of ganito, kung ang desisyon niya ay para sa kabutihan ninyo. Alright? So yan. Ngayon mga kababayan, kaso lang tinraidor sila ni Lisa, di ba natala ninyo, even itong si Senator Amy ay nagre-request ng helicopter para sa kanyang charity, hinaharang ni Lisa kasi insecure nga siya. Si Amy mismo nagsabi niyan sa akin, through text messages sa Viber in 2022, na insecure si Lisa sa kanya. Talagang meron silang hidwaan na gano'n. But, ito lang ang sa akin. Okay? Ang dami nang sinabi ni Senator Amy na, yung kapatid ko, di ba, nagdasal pa doon kay Brother Joey Villanueva. Sabi gano'n, hipuin niyo po ang kapatid ko na siya ay napapaligiran ng demonyo, ganyan-ganyan, di ba? So, galit yung taong bayan, galit kayo. Okay?
O sabi ni Rosalita, I agree, okay lang si Lisa for good para sa to all of us, pero sarili niya inunan niya. Exactly. Kasi kaya nga may mga cabinet secretary si Marcos Jr. o yung presidente, hindi lang naman siya ang nag-iisip sa lahat ng bagay. Kaya nga tignan ninyo, kaya may mga cabinet kasi hindi naman si Marcos Jr. ang magdedesisyon at yun yung mga what you call it, yung mga pinapipirman sa kanya mga papeles, whatever, kung ano man yun, ay naisala na ng kanyang cabinet secretary. So wala akong problema sa akin talaga kung si Amy ang kanyang alter ego, kung si Lisa, o sinong demonyo, as long as for the people. Kaso lang, mga kababayan, ito ngayon ang challenge natin kay Senator Amy. Tama kayo, nabudol niya tayo. Pero pwede niyang i-redeem ang sarili niya. Okay? Hanggang June 30 na lang. Okay? Pwede niyang i-redeem o before June 30 kasi, di ba kayo ay hingi ng hingi. Mahalika, nasa na yung video, ganyan. Actually, alam ni Senator Amy kung kanino yun o kung sino-sino may hawak nun. Pwede ko sabihin yun sa inyo pero hindi ngayon. May sumisit-sit. Parang sitsaritan. Alright? So mga kababayan, eto yan. Okay? Kaya, Senator Amy, kung naririnig ka, kung totoo itong sinasabi mo, mamili ka. Ilalaglag mo ang adik mong kapatid o kasama ka sa paglaglag, kasama ang taong bayan na ibabalusok namin kayo sa Kumunoy. You have to redeem yourself kasi ang issue ngayon, hindi na ito tungkol sa inyong vested interest. If you love your people, na sinasabi mo, nagkakagulo na sa South China Sea. Nagkakasakitan na. At the moment na umiglap ang kaguluhan, buburahin tayo sa mapa. Kung hahayaan mo, Senator Amy, natikisin dahil sa dugo na nanalaitay sa'yo, dahil kapatid mo, over sa 100-something million Filipinos. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, di ba? Let's talk about timeline. Kasi we all know that they're waiting for June 30th, maka 2 years si Inday. Okay, fine. Pagbigyan natin. Number 1, ang laki ng kasalanan ni Senator Amy sa bayan nang pinatakbo niya si Marcos Jr. na ito ay addictus benedictus. Ulitin ko, Senator Amy, harapan, alam mo na lumuhod ka kay Pangulong Duterte, maraming nakakita nun, nung ikaw ay nakiusap na wag nang isama si Kuting sa narco list kasi baka pwede mong kausapin na magbagong buhay. Pero hindi, nagkamali ka, nabudol din si Pangulong Duterte. Simula nung lumalaki si Marcos Jr., alam mo na addict siya. At alam mo din, alam ng mga kamag-anak mo, na galit din ngayon sa kay Marcos Jr. Kaya, alam naman natin, lahat tayo ngayon buwisit sa pangalang Marcos, di ba? Pero in fairness, may mga Marcos na galit din. Okay? Sa father's side, ni Bangag Jr. dahil sa ginagawa niya for your information. So ngayon, Senator Amy, alam mo na si Marcos Jr., ang kapatid mo, ay walang kwentang anak. Di ba nakalagay nga yan sa diary ni ni Marcos Sr. Nang pinaka-problema niya, pinos ni Sandra ng Maisog, Canada, ng Vancouver. Nakita ko yun na ang pinaka-worry nila, yung kanyang anak na si Bangag na adikto, na lazy. I think yun. Comment ka nga dyan. Ka. Ano eksaktong comment dyan? So anyway, alam mo, Senator Amy, na nung tagumatayon ng tatay mo, tagumatayon, nasa deathbed siya, dying na siya, hinagilap mo pa o hinagilap niyo pa si Marcos Jr. kasi para siyang kangkarot na pakalat-kalat dahil addictus benedictus nasa barkada, bangag na bangag, at last few minutes ng bago bawian ng tatay, ang iyong ama, ang iyong ama,
doon lang siya dumating. Hinanap nyo pa. Hindi mo pwede pa sinungalingan yan. Okay? At alam mo na rin na ang mga Romualdez, galit na galit ang tatay mo sa pamilya ni Martin Romualdez, hindi nga yan siya makapasok sa bahay nyo sa Makiki, Hawaii. Tama? Dahil ang mga Romualdez ang sinisisi ng tatay mo kadahilanan ng pagbagsak niya. At ngayon, sinong sisisihin ninyo? E di sarili ninyo. Dahil ang kapatid mong bangag at walang backbone na tinotolerate mo ay patuloy na ginagago tayo. Buti sana kung tayo po ay ratratin ng China. Kung yan ay gusto ng China, gusto nyo talagang burahin ang mapa ng Pilipinas, unahin nyo ang Malacanang. Diyan kayo, unahin nyo ang Malacanang, unahin nyo ang Senado at Kongreso, baka matuwa pa ang taong bayan. Uunahin nyo yung mga bahay nila. Isang singot lang yan para totally matunaw sila. Di ba? So yun. So ngayon, Senator Amy, ang dami mong kasalanan sa bayan. Ano yung kasalanan mo? Ang pagpapatakbo sa kapatid mong bangag. Masisisi mo ba itong mga palangga ko na no more Marcos Romualdez pati Araneta dahil niloko mo kami?